Magandang araw po. Kami po ang pangkat 5 mula sa BCS 12. Sa aming presentasyon, ang ibabahagi ang naging karanasan ng isang overseas Filipino worker o kaya OFW sa pakikipag-ugnayan interkultural. Layunin naming ipakita kung paano siya hinarap ang mga hamon ng pagtira at pagtatrabaho sa ibang bansa, pati na rin ang mga natutunan niyang aral na maaaring magsilbing gabay para sa ating lahat. Ang aming kinampalayam ay si Melanie Oliver. Siya ay 55 taong gulang na may asawa at nakatira siya sa Bicol. Siya ay nagtatrabaho bilang OFW sa Saudi Arabia, isang bansang may kakaibang kultura at tradisyon kumpara sa Pilipinas. Base sa kanyang sagot ay nung una siyang makarating sa Saudi Arabia ay nakaramdam siya ng lungkot at saya. Lungkot dahil malayo siya sa pamilya niya, ngunit masaya rin dahil makakatulong siya sa kanila. Next. Pangalawang tanong, base sa kanyang sagot, bago pa siya umalis, malinaw na sa kanya ang mga hamon na maaaring harapin, lalo na ang lungkot na dulot ng paglayon sa pamilya at ang pag-a-adjust sa kakaibang kultura ng Saudi Arabia. Pero nang matagal na siyang nagtatrabaho, ay nasanay na siya at alam niya na ang mga kultura sa Saudi. Base sa kanyang karanasan, ang pinakaunang culture shock niya noong unang punta niya sa Saudi Arabia ay ang pagsuot ng abaya at isang tradisyon ng mga Muslim na babae na dapat igalang. Next. Pangapat na tanong. Sabi niya na malaki ang pagkakaiba ng kultura sa Saudi ay ang bawal ang alak sa kanila at kinakailangang takip ang mukha at buhok ng mga babae. Ang limang tanong. Base sa kanyang sagot, isa rin sa mga naging hadlang niya ay ang language barrier. Dahil Arabic ang pinakapangunahing wika nila at hindi sila nakakaintindi ng English. Sa kabila nito, naka-adjust siya sa pamamagitan ng pagrespeto, pakikisama at pag-unawa sa kanilang kultura. Ang pitong tanong, ayon sa kanya, mahalagang marunong makasama sa ibang kultura para magkaroon ng tiwala at maayos na relasyon sa trabaho. Ang pangulong tanong, ayon sa kanya, sa pamamagitan ng respeto, pakikisama at pag-unawa sa kanilang kultura. At sa huli, ang payo niya sa mga kabataan ay maging handa dahil hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Malayo sa pamilya, pero ito ay isang sakripisyo na may kapalit na tagumpay at self-improvement. Para naman sa konklusyon, mula sa panayam na ito, aming napagtanto na ang pakikipag-ugnayan interkultural ay nangangailangan ng pag-unawa, respeto at katatagan. Ang karanasan ng aming panaunin ay nagsilbing inspirasyon upang maging bukas kami sa pakikisalamuha sa iba't ibang kultura. Narito naman ang ilang larawan bilang patunay ng aming panayam. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig.